Alright, welcome back to Good Morning Boss. Audrey, alam naman natin ang krimen ay kaliwat kanan. Death penalty ba ang solusyon? Malalaman natin yan ngayong umaga para po pag-usapan yan. Makakasama natin this morning. Let us all welcome Attorney Mariz Manalo, isa pong practicing lawyer. Good morning, Attorney. Welcome to Good Morning Boss. Yes, good morning sa inyong dalawa ulit. At magandang umaga po sa mga taga-subaybay ng inyong programa. Alright, Attorney, alam natin mainit po ang usapin patungkol sa death penalty. Pero bago po tayo magsimula, dun sa mismong tanong natin, Audrey, no, siguro bahaginan niyo po kami nung history ng death penalty dito sa Pilipinas. Well, syempre to start with, yung Spanish era, di ba? Doon nag-umpisa yung ating tinatawag na death penalty. But how? Firing squad, yung garote, alam mo yung ginagarote, yung binibitay, death by hanging. At ito yung mga para sa mga krimen at treason, o yung mga tinatawag na military crimes. And then nung mga some part of 1926, it was by yung electric chair, yung tinatawag nilang sila electrica. Yun yung nandito na yung mga Amerikano. Pero walang mga masyadong nagkaroon ng mga ng mga execution o yung mga tinatawag na pagbitay o ganito. Pero nung kung maaalala nyo, ang isa sa yung popular na nangyari sa ganitong bitayan, yung panahon, yung kay Baby Ama. Naalala nyo yun, yung movie ni Temple Rocco. No. Robin Padilla. Robin Padilla na ba? Yeah. Mas alam ko pa kay Audrey. Yung bitayin si Baby Ama. Baby Ama he was only 16 years old, okay? And then, for a lesser for a lesser crime, nakakulong siya, and then doon siya nagkamit ng mga murders, series of murders, multiple murders, sa loob ng bilangguan. At yun ang naging kasalanan niya kung bakit siya binitay. Okay? And then, of course, ito na yung period na ni Lim Seng. Lim Seng, ito yung panahon ng Marcos, di ba? Kasi parang for drug trafficking. So ganito, gusto niyo yung mga ganyan. So, nagkaroon ng broadcast yun. And of course, during the Marcos era, di ba? Yun nga, ito Marcos era ngayon kay Lim Seng. And yung tatlo na binitay because of the gang rape ni Maggie de la Riva. You know that? Yes. Napapanood niyo na sa mga, okay. Yun, narinig ko lang. Po yun. So, talagang naka-ere yun. Kasi parang, eto mangyayari sa inyo, pag ginawa niyo pa ulit yun. Okay? So, medyo tumahimik. Kaya, alam mo yung death penalty during the period of President Marcos, talagang ine-execute yan, tinutuloy. But didn't you know that President Marcos himself was, nahatulan siya ng bitay because of dun sa sinasabing siya yung pumatay dun sa political rival ng kanyang ama, but he eventually was acquitted. Siya nagtanggol sa sarili niya, pero nung period niya siya yung nagpapatupad talaga ng death penalty. And then afterwards, syempre nung panahon ni President Cory Aquino, because of the Constitution, medyo itinanggal muna yan. Pero binigyan ng power ang Congress na magpatupad ng mga batas kung saan pwede itong i-apply. So, ibig sabihin, during that period, walang death penalty. Pero nasa Supreme Court nasa Constitution na pwede pag nagpalabas ng batas ang Congress. That's why during the period of FVR, inilabas itong 7639 kung saan ay nagpo-provide na ng death penalty para sa mga heinous crimes. Diyan na nilabas yung mga krimen na yon. Rape, murder, tsaka yung mga drug trafficking, so forth and so on. However, it was only during the period of President Erap kung saan nagkaroon ng execution ito. Ito nga yung kay Etchagaray. And then during the period of President Arroyo, sinuspend niya because of a law hanggang sa ngayon. Alright, so nagkaroon din ng iba't ibang nag-evolve na rin from electric chair hanggang lethal injection. So nagkakaroon din ng pag-evolve. Pero Audrey, gusto rin po namin malaman, since kaliwat kanan na nga po yung mga krimen ngayon, makakatulong po ba yung death penalty sa pagbaba ng crime rate ngayon dito sa Pilipinas? Alam mo, yung tanong na yan, lagi kasi yan, every year, sa tuwing merong mga anong tawag dito? Pag yung mga binubuhay nila yung death penalty. Hindi, pag merong mga krimen na matitindi, lumalabas itong death penalty, issue sa death penalty eh. Halimbawa, yung sanggol,
Okay, 6 na buwan, i-rapin mo, tapos papatayin mo. Meron bang tao pa bang gumagawa nito? Di ba? Yan yung mga argument ng mga nagsusulong ng death penalty. Ikaw ba, Audrey, for instance, kung anak mo to, anong sasabihin mo? Ano sisigaw mo? Siyempre, Siguro death death penalty. penalty, Oo, di ba? kasi kung pamilya mo ang naagrabyado, talagang ipupush mo na makamit ang hustisya. So are we saying na pag hindi ba pamilya mo ang argabyado, hindi mo pa rin itutuloy ang death penalty? Alam mo yun, naglalaro lagi yun, tapos papasok din yung mga argumento na kasi ang Diyos lamang ang pwedeng gumawa. Ako, I respect that. Ako din ay deboto, kamukha mong Katoliko. At pero may mga nagsasabi rin na, paano, nakita nyo naman po ngayon, matanda yun sa nanay ni Cherry Pie. Yes. Matanda na yun sana hindi na lang nila. Alam mo yun, nilooban yun na, tapos papatayin mo pa. O kaya yung patayin mo ng 10 saksak, hindi pa yun, gilitan mo pa rito. Parang, may mga karumal-dumal. May ganun bang tao? May mga, these are what you call despicable crime, atrocious. So, siguro parang iniisip natin, marami na nagsusulong ng batas. Actually, si Senator Tito Soto, talagang persistent siya sa batas na ito na dapat magkaroon ng death penalty. And so with, of course, President Mayor Estrada. Pero I think that our president is not inclined to act on this. Pero ganito naman yon. Hindi man po ma-actionan ngayon ng ating Pangulo dahil iba man ang kanyang prinsipyo o pananaw patungkol dito. Kung sa tingin po natin ay ito ay kailangan na magkaroon ng death penalty, patuloy mong ipaglalaban ito para sa susunod na administrasyon o kung sino man ang tatakbong muli. Maging campaign niya to parang CFBR. Nakita niya na grabe na yung criminality after the suspension of after the death penalty was prohibited by the Constitution. Sabi niya during his campaign na ipinangangako ko na pag ako ay naupo bilang presidente, ay magkakaroon ng death penalty kasi sobra na yung criminality. It's like what's going on in the country right now. Sobra na yung criminality, kaya nga pati na yung yung kapulisya, yung PNP, the chief PNP natatamaan because kasi magulo na maingay na madumi na pero kung tahimik, may peace and order. So, palagay mo ba yung mga problema ng mga pulis, baka hindi na mapansin niya ng mga tao kasi kontento ang tao. Pero kung naglalakad ka dyan, may takot. Hahablutin yung cellphone mo. Natatakot, wala diba? ng security. Minsan nga, pati yung mismong alagad ng batas, nasasama sila sa mga ganyang problema. Mas lalo na yung mamamayan, natatakot sila. Pero alam mo, attorney, ito yung question ko, no? Kanina sabi mo may mga panahon nung martial law na medyo nanahimik ang krimen dahil nga natatakot. Sa panahon po ba ngayon, sa generation ngayon, mayroon ng internet, mayroon ng nakikita na ibinabalita na kagad yan ng mga primetime newscast, epektibo po ba na panakot sa mga kriminal itong death penalty? It's more on parang psychological parang pag ikaw naninigarilyo, may nakita mo doon sa sigarilyo mo, sa kahan ng sigarilyo mo, meron dong baga na nabubulok, parang yoko na mag-yos. Halimbawa, yung eto po yung kamukha yung kay Miss Maggie de la Riva, yung execution ng 3. Napanood ko na lang to sa TV, yung isinapelikula na lang nila. Parang, wow, kikilabutan ka. Kikilabutan nga ako ngayon. Tayo, kwentuhan pa lang, pero, my God, ganito yung mangyayari sa kanila. Electric chair po ba yun? I think so. Pero tingnan mo, diba, parang, may psychological impact yun Yes. Pag ikaw ay nang-rape at nakita ka kasi na-picture lang may CCTV doon, paano mo sasabihin ngayon na magkakaroon pa ng problema sa trial? Kasi before, kaya nila tinanggal tong death penalty. Kasi daw hindi ma-perfect ang justice system. Kasi most of the time, hindi inosente yung tinatamaan. Pero marami na po ngayon technology. Marami na rin, may mga DNA testing nga ngayon. Marami ng patunay para ma-prove mo na itong taong talaga ito, yung bibitayin. And not only that, sa atin pong batas, bago naman po, kinonvict ka ng trial court, o convicted ka ng death penalty,
Hindi naman po agad bukas yun, ano yan eh. May proseso. May proseso pa. Automatic review po yan ng Supreme Court. Kung saan, ito po ay masusing pinag-aaralan ng Korte Suprema kung ibibitay ngayon o isisira electrica o ililital injection. Pero pwedeng i-apila po ba yan? Yes, automatic review. Automatic, Lahat po ng mga kaso na ang conviction ay death penalty, automatic review yun by the Supreme Court. Kaya nakalimutan umapila nung abogado nung kabila o ayaw na niya mag-apila, it doesn't matter, i-review pa rin yun. Ito lang po, magbibigay lang ako ng quick opinion ko, Audrey Attorney. Para sa akin, kaya siguro naging effective nun before or na tumahimik yung mga crime rate o yung mga criminal. Kasi parang nung nakita na walang pinipili, mayaman ka man nun, magkasala ka, death penalty, mamamatay ka talaga. Talagang pananagutan mo yung naging kasalanan mo. As compared to now, yung sa justice system, kapag may pera ka, mabayaran na absuelto or nagagawa ng paraan. So, kaya siguro yung ibang mga gustong gumawa ng krimen, mas lumalakas yung loob nila dahil nga walang death penalty. Yeah, tsaka kasi po, ang reclusion perpetua kasi. Reclusion perpetua is habang buhay na pagkakabilanggo. Hanggang 40 years lang po yun. Hindi ho yun talaga hanggang 70 years, hanggang mamatay siya doon, hindi po. Usually, it's only hanggang 40 years. And syempre, after some time, even before 40 years, kung eligible siya for parole, well, ano naman po yun, karapatan din yun ng mga convicted felon. It's just that, ang death penalty kasi nandyan lang yan eh. Hindi naman yan, nandyan pa rin yan. So, it's a matter of, magkaroon ng batas na tanggalin yung, i-repeal yung batas na nagsususpend ng death penalty at kumbaga i-revive ulit yung naunang batas para mabuhay ulit ang death penalty. Kung gusto po natin, yung mga krimen, i-define ulit natin kung ano ba yung talagang pang death penalty, reviewin ulit natin. But definitely, kung ito ay pagpatay, pag-rape, drug trafficking, na grabe kung kilo-kilo, pero sa ibang bansa, yung mga Pilipinong may hawak niyan, na binibitay sa atin pag mga foreigners, nakakapagpiyansa pa. Yun masakit, di ba? Hindi po, di ba, parang, kung ito po ay magiging, baka pwede nating itry ulit. Kasi anyway, hindi naman, ang presidente naman free Kung sa tingin niya na pwede niyang patawarin, may pardon naman na tinatawag Tsaka ang Supreme Court nandyan maraming ways. So, nasa ating mga citizen na ngayon, kung ipupush natin to? Because of what's going on, because you don't feel safe anymore. Do you feel safe when you go out? I don't feel safe anymore. It's like that. Okay, attorney, sa aming mga non-lawyers, ano po ba yung mga krimen na may kaakibat na parusang kamatayan? Okay. Doon po sa ating yung batas na death penalty law, yung wala na yun ngayon. Kumbaga, sinuspend yun, di ba? Ang nakalagay doon, yung, halimbawa, yung rape, yung ni-rape mo yung bata, rape na minor de edad, tapos pinatay mo pa. That's death. Death agad yun. Kung simple rape, it's death, it's reclusion perpetua to death. Something like that. Halimbawa, yung kidnapping, with ransom, that's reclusion perpetua to death. Pero kung kinidnap mo na, humingi ka pa ng ransom, pinatay mo pa, death ka na agad doon. Nakuha mo yun. So, may mga hindi naman ho ba sa kidnapping death. May category. May mga circumstances that would qualify a crime para i-impose mo talaga yung penalty of death. Isipin mo naman, kinidnap mo na, hindi pa kayo na ransom, ni-rape mo na, pinatay mo pa, dapat ho sa inyo, hindi ko na, alam mo yun? Gutay-gutayin yun. Di ba yung parang, Plunder. Hindi kasali. Ang plunder is reclusion perpetua to death. So, tsaka yung mga inihiring ngayon ng plunder, they will not be affected by that. Kasi yung kung mabuhayin man yung death penalty, future yun yung susunod. So, yung mga hindi kasama doon, hindi pa ho sila. Kaya susunod na magawa ng plunder, patay po kayo. Kasi baka ma-death penalty kayo. Di ba? May dating? Pero sa ibang bansa, talagang even ng plunder, may kulang parusang kamatayan dyan. Kasi alam mo, ang nature ng crime na yan, not really dun sa sinatawag na parang despicable na pinatay mo na kailangang
yung eye for an eye, it's not that. Kaya lang, ang pinapatay mo dyan, napakaraming tao. Kasi tinanggalan mo sila ng karapatang mabuhay. Dahil sa corruption. Because of the corruption. Kaya nga, iyan ang ipapataw din sa'yo. Alright, at ito yung mahaba-habang usapin pa about sa death penalty. May pabor, and of hindi. course, marami pang updates ang ating dapat abangan kung talaga bang dapat i-push itong death penalty. But at this point, before we end, Attorney, do you have any message to our viewers? Wala, tayo po sana ay lagi ding kumbaga, titignan natin yung mga nangyayari sa ating kapaligiran. Dahil lahat po tayo ay may boses sa lipunan natin. So, kung sa palagay po natin ay kailangan magkaroon ng death penalty, isulong natin. Hindi man po sa ngayong administrasyon, definitely maririnig yan na susunod. Yun lang. Alright, thank you so much for joining us this morning. That was Attorney Mariz Manalo, isa pong practicing lawyer.